at isa-isa na ngang sinisingil ang mga kongresista na gustong-gustong mapatalsik at ma-impeach si Vice President Sara sa kanyang pwesto. Kamakailan niya ay ang banbasaradong kongresista na si Representative Paula Ortega ang siningil ng kalikasan. Binaha ang kanyang nasasakupan sa La Union. This time, sa naglalaway naman na kongresista. Kilala niyo na kung sino yan naglalaway na yan. Si Representative Jinky Jervil Luistro. At sa naging viral video na kumakalat ngayon sa social media, makikita ang malakas at maputik na tubig na mabilis dumadaloy sa pagitan ng mga kabahayan sa Mabini, Batangas. Bakit? Kasi nga ayaw ibalita ng mainstream media. Mapapahiya kasi sila dahil pinoprotektahan nga nila yung mga is-involved dyan sa flood control anomaly na yan eh. So yun ang mga insan, magandang araw sa ating lahat. Reaction Insan po muling nagbabalik. At syempre malambing mga insan, lalo na sa ating mga solid Duterte supporters dyan, ating mga kapwa DDS dyan na suportahan ang ating channel. Mag-subscribe at i-share na rin natin mga video para marami pang mga solid Duterte supporters ang makapanood nito. Huwag kayong matakot mga insan, libre lang ang mag-subscribe. Kaya naman subscribe na at bisitahin din ang ating Facebook page at TikTok. So ngayong araw mga insan, maganda to na ating pag-usapan kung paano nakarma ito si Luistro. Grabe. Binaha tuloy yung lugar niya mga insan at ayun, kinuyog siya ng mga Batanggenyo. Hindi natin alam mga insan kung paano kuyog ha, at yun ang aalamin natin. Ang sinasabi ko dyan, bago kasi magmalinis, bago kasi sabihin na may magandang proyekto, patunayan muna. Kasi mismo kalikasan ng maniningil niyan eh. Oh, ngayon itinanggi niya yung pagkasira doon sa isang flood control project na gumuho. Oh, mga insan, o paano naman yung cat's eye na napakalaki ng ginastos. So, ano daw yun, tawag nito overpricing, tapos pinagtatanggal lang mga insan. Ayan na, Luistro. Yan ang sinasabi sa'yo. Bintang ka ng bintang, turuan ng turo na ikaw ganyan, pero yung ibang mga daliri nakaturo sa'yo lang. Isa yung tinuturo mo sa tao, tapos yung apat nakaturo naman pabalik sa'yo. Nakakarma eh. So, ito mga insan, manorin natin to. Idol Robin Sweet. Pasok. Galing na sobrang idol talaga to sa Robin Sweet. Pasensya na idol at nagagamit natin na ngayong sa ating reaction video. At isa-isa na ngang sinisingil ang mga kongresista na gustong-gustong mapatalsik at ma-impeach si Vice President Sara sa kanyang pwesto. Kamakailan niya ay ang banbasaradong kongresista na si Representative Paula Ortega ang siningil ng kalikasan. Binaha ang kanyang nasasakupan sa La Union. This time, sa naglalaway naman na kongresista. Kilala niyo na kung sino yan naglalaway na yan. Si Representative Jinky Jervil Luistro. At sa naging viral video na kumakalat ngayon sa social media, makikita ang malakas at maputik na tubig na mabilis dumadaloy sa pagitan ng mga kabahayan sa Mabini, Batangas. At ang Mabini po ay kabilang sa 2nd District ng Batangas. Naku po, Luistro. Na pinakatawan ni Representative Luistro. Ito ang video, panoorin natin. Naku, grabe. Ay malakas na. Grabe yung August. Minsan mga nakakatakot. Sigurado pag tangay ka dyan. Grabe naman yan. Si Speaker. Ayun na dahil kay Speaker. Ayun nga no. Walang flood control dahil ni Speaker. Yan. Tingnan nyo mga insan kung may flood control, ganyan ka yung bahay niyan. Nasaan ang flood control? Oh. Merong project ng flood control, magkaaganyan ba yan mga insan? Sinasabi ko sa inyo. Minsan tama rin si Abante. Nagagalit na ang Diyos. Talaga nagagalit na sa inyo ang Diyos.
Dahil sa mga kalokohan ninyo. Nakaw kayo ng nakaw sa kaban ng bayan, hindi inaayos yung proyekto. Ayan. No, ayan. May baha ng dahil ni speaker. Wala kasi proyekto. O, ano na? Grabe, hindi naman ganito dati. Grabe. Wala, di ka mabubuhay dun mga At sa insan. Pag pagkakaalam naanod ko ka rin. hindi naman binabaha ang Batangas. Ngayong administrasyon lang pumasok. Oo, ano? Pumasok ang Marcos administration. Oo, panahon ni Pinoy, walang ganyan. Walang baha na matindi. Panahon din niya, ano? Kinuyog Tatay Digong, wala ng rin. mga netizens. Ito lang ni Si Marcos. J.G. Luistro. Ito ang sabi ni Mr. J. Sonza. Ito ay mismong bayan ni Representative Jervil Luistro ang nagpasikat ng mga katagang ng dahil ni Speaker. Dahil Ayan speaker. na, Madam Lead Impeachment Prosecutor. Damhin mo ang beat ng dahil ni Speaker. Ayan. Ito ang Ilabas mo masasabi na ni yung MP dahil ni Pico speaker. Poge at ni Jervil Luistro. Bahana ang Mabini, Batangas. Sakop ito ng inyong distrito. Bago tutukan ng impeachment, unahin muna ang kalagayan ng inyong mga nasasakupan. Kailangan nila ng agarang aksyon at pangmatagalang Tama. solusyon sa baha. Tama nga naman. Tama. Sabi naman ni The Free Thinker, handang-handa ang mga outfits sa impeachment na hindi inuulit at iba-iba ng gown. Iba-iba na Pero suot. hindi na paghandaan ng Mabini. 12 hours ago, sayaw-sayaw ka lang ng piglet ka. Biglet ka. Nasaan napunta ang flood control budget sa distrito mo, Luistro? Isayaw mo na lang, yawa ka. At hindi lang yan, maging ang veteranong aktor. Ah, Si Mr. si Edu Manzano. Manzano. Abay napakomento at pinatamaan ang mga kurakot na politiko na nangamkam mula sa pondo ng flood control. Buti pa si Ito ang Edo kanyang Manzano. banat, basahin natin. Nakaramdam si Napansin Edo. ko rin ba? Nagduduterte siya ngayon. Pag may bagyo, halos lahat ng baha nasa TV. Ngayon, sa social media na natin nakikita ang mga kalsadang lubog at mga taong hanggang tuhod ang tubig. Napapaisip tuloy ako, bakit? Sa gitna Bakit? Kasi nga, ayaw ibalita ng mainstream media. Mapapahiya kasi sila. Dahil pinoprotektahan nga nila yung mga is-involved dyan sa flood control anomaly na yan eh. Oh, yun di naman ba makita? Ito mga insan kung hindi nila pinoprotektahan yan mga insan, ipakita nila yung mga lugar na video na yan. Hindi basta, may napapanood ba tayong video ng mga ganyan mga insan? Di ba? Wala. Basta may kinalaman, huwag na natin ano yan, flood control lang yan, ano yung flood control dyan. Ito yung balita natin, yung mga patayan, yung mga... Ay, nako, mga insan. Pero yung mga vlogger sa social media, nako, di mapawat yan. Eto, ganito kalagayan yung lugar namin. Wala kaming flood control. Wala kaming protection dito sa baha. Grabe naman pagbaha yung mga insan. Nakala mo ilog. Diba? Na rumaragasa sa buong kabahayan. Hindi na matatawag na bahayan. Parang ano na mga insan. Yung alam niyo yung gumuho yung lupa, naging ano na lang, tubig na talaga, inanot, naging sapa na lang talaga yung ano, sapa na nilagyan ng bahay. Parang gano'n na lang mga insan. Ay, nako. Ayan ang sinasabi dyan. Yung outfit sa impeachment, bonggang-bongga, mamahalin, handang-handa. Pero yung kalamidad, hindi nila pinaghandaan. Walang bonggang paghahanda. Walang pag-aayos. So, ano nangyari ngayon? Nako, mag-isip-isip na kayo, Mabini, Batangas. Kung yung representative ninyo, ipapanalunin nyo pa ba yan sa susunod? Mag-isip-isip na kayo kung ganyan ang mangyayari sa lugar ninyo. Diba? Huwag na tayong maglokohan dito. Alam naman nating lahat na kada eleksyon, meron talagang perang umiikot. Ang pinaka-the best na gawin ninyo, tanggapin nyo ng tanggapin yung pera dahil pera din naman ng pamahalaan yan. Pera din naman ng taong bayan yan. Mga tax ninyo yan. Pero wag na ninyong iboto yung mga ganyan tao na mas malaki pa ang ninanakaw kaysa sa ginagawang proyekto.
ng napakalaking issue ng ghost at questionable Grabe flood projection control yan. projects. Bakit nawala na naman ang atensyon dito? Bakit puro sa impeachment lang Tama. nakatuon ng gobyerno at hindi pati sa Impeachment na lang. mas malawak na korupsyon sa flood control? Lagpas 1 taon na, puro kwento pa rin at pangako. Ito ba ay dahil sa mga personalidad na sangkot sa korupsyon sa flood control Tama. ay may tao rin na may impluensya o may pagmamay-ari ng mga media company? Kaya ba tahimik ang mga dating bumabatikos ng baha? Follow the water? Follow the money? Ask why? Ano naman? Napaka-bright din dito ni Edu Manzano. At ito, may papanood ako sa yung video na kung saan itong isang netizen sinuong ang baha na hanggang dibdib ang Grabe taas yun. ng tubig. Talagang nakakaawa ang mga Pilipinong napagnakawan ng mga politikong ito. Panoorin natin. Grabe. Nakahilit ko eh. Makauwi lang talaga sa kanila, no? Ang bahay nila. Dibdib pa nga eh. Sa Paranaque pala ito. Ako saan maraming basiguro. Grabe. Ako tumira din ako dun sa Paranaque nung minsan. Ngayon tatrabaho ako sa isang warehouse sa Paranaque. Pag nagpatuloy pa ang ulan na ito, ay sigurado yan. Tataas. Pero hindi naman ganyan yung bahaan yun. Panahon niya na yun, panahon ni Tino yun. Diyan ako nagtatrabaho. Nakakaawa. Hindi ganyan yung baha. Baha din, ano lang, nagpasakong ata. Hindi umabot talaga sa ano. Dito mataas, hindi nga umabot hanggang tuhod. Parang mababasa lang talaga yung paa mo. Ganun yung ano namin doon sa Paranaque. Hey, malaki naman lugar ng Paranaque. Grabe. Pero walang ganyan na-experience. Saka wala rin naman na balita rin dati na ganyan sa Malayo sa Paranaque. kanilang mga kabahayan. Marikina pwede Malayo pa. sa baha. Grabe, no? Gano'n na lang talaga ng ano eh. Nakakaawa. Salbabida. Ang palutang. Ngayon, ang daming baha sa Cavite, sa Paranaque, sa Manila, sa Batangas, sa La Union, pero ang administrasyon Tuloy lang sa impeachment. sa Davao, Sa Davao. nagmumura pa ang DPWH Secretary na si Vince Dizon. Baka daw sa Davao. Abay, ngayon nakita natin ang baha na ito na napakalayo sa Davao. Abay, sana naman Vince Dizon. Ano na yan, Miss Dizon. Diyan ka magmura-mura Sa ibang sa lugar. ano. Hindi yung Davao lang. Kung Davao kayo, pag bumadapo, Davao yun. Ng Puro severe Davao. flooding ang Quezon City. Hanap Secretary hanap Vince sa Dizon. ano Bilang ng sapat ibang ng lugar. puro eh. inspection, Sa bakuran nyo lang, mumurahin marami mo na. yung lugar, lalong-lalo na kung selective ka lang sa iyong pagmumura. Tama. Tandaan po natin, Vince Dizon, Mr. President, buhay na kasalalay ng taong bayan. Tama. Pag laging Idol nagbabaha Robinson, at hindi tama. maayos ang mga flood control, hindi na kailangan ng mga netizens ng mga photo opportunity patungkol dyan sa flood control. Ang kailangan ng taong bayan ay kasagutan. Kailangan ng taong bayan ay aksyon, Tama. solusyon sa problemang ito. At higit sa lahat, ang tanong ng taong bayan, saan napunta ang mga bilyong-bilyong pisong pondo para sa flood control? Sana Nagaling sa pera ng napunta. taong bayan na dapat sana napunta sa mga infrastructure, sa mga flood control. Pero ang Pilipino ngayon ang nagdurusa. Kaya't ang taong bayan may karapatan na magtanong, mag-alam. Dahil hindi ito simpleng baha lamang, Mr. President. Vince Dizon, buhay ang nakasalalay dito. Sana hindi kayo makatulog sa baha na nadawin kayo ng ganyan. konsensya ninyo. Mga May politikong posibilidad na may nagpulsa ng buhay na pondo mawala para rin sa mga flood isa. control. Kaya hindi dapat Ang kapalit niyan, pinabaliwala yan. ayan,
Binabaha maraming ang mga Pilipino posibilidad na pwede habang kayo mangyari. Hindi lang nagpapakasa sa basta mga akala mo, luxury baka lang yan na ano, Hermes, dapat siniseryoso Marilo, din yan. Rolex, dalawin sana kayo ng konsensya. Kaya't ano Walang ang masasabi konsensya yan, ninyo mga ano, na mga parang buhayan na isa-isa yan. lang Idol sinisingil Robert. ang mga kongresista na gusto Sanay na magnakaw sa mapatalsik gobyerno, si eh, Vice wala nang President konsensya Sara sa mga kanyang yan. pwesto. Mismo ang kalikasan na ang tumutulong. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Magawa ng comment at nagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Malabong magkaroon ng konsensya yung mga yan sa kapal ng muka ng mga buhayan na yan, di ba? Ibay, nakita mo kung mag-display ng mga gamit nila, ng mga mamahaling relo bag, di ba? Makakapal ng mga mukha niyan, sanay na yan. Tapos sabi mo mga konsensya, malabo yan. Malabo pa sa sabaw ng pusit yung may konsensya yan, mga yan. Wala yang konsensya. Kumbaga sa ano, buhay pa nga yan, sinusunog ng mga kaluluwa niyan doon ni Taning. Nakalaan na yung mga pwesto nila doon. Naka-ready na si Taning para sa kanya. O, ikaw yung aking... diba? So, kahit anong gawin nila kasi yung mga insan eh. Kalikasan mismo magbabalik ng kanilang mga kasinungalingan sa taong bayan. Diba? O, ayan o. Challenge ko kayo mga insan. Kung totoo mga pinagsasabi nito sa mga proyekto nila na meron silang flood control, hindi daw ghost project ang kanilang proyekto, hindi raw substandard, bakit ganyan kalaking pagbaha ang nararanasan sa mga lugar nila? Diba? Oh, sige, ano na natin, nagbabaha talaga Davao. Ang dami naman aminado dyan dahil mababa nga yung lugar nila. Pero pag tumigil ang ulan, hupa kaagad ng baha. Dito sa atin, sa Luzon, di ba? Kahit ilang araw nang tumila yung ulan, yung baha hindi pa rin nawawala. Di ba? Kasi walang maayos ang drainage. Hindi maayos yung drainage, hindi maayos yung flood control. So paano dadaloy ng maayos yung katubigan? Tapos masaya si Andegler na hindi yan katulad dati na masyadong mabilis ang pagbaba ng tubig. Mio Marimar. Hindi katutuwa ng taong bayan yan. Kahit mabilis pa sabihin mo maano yung baha, gumupa yung tubig. Hindi katutuwa ng taong bayan yan. Lalo na't pinagmamalaki ninyo yung proyekto ninyong flood control. Kaya nga flood control eh. Di ba? Puro kasinungalingan, puro pagnanakaw, puro pagbibintang na lang yung alam ninyo. Ayan. Sige, i-focus nyo yung mga sarili nyo, kayong mga buhayang kongresista dyan. Ba, i-focus nyo yung sarili nyo sa impeachment. Hayaan nyo yung mga lugar ninyong malunod sa baha. Yan ba yung gusto nyo? Diba? Kaya kayo, mga insan, sa mga lugar ninyo na alam nyong yung namumuno sa inyo, mahalaga pa yung pagpapatalsik sa isang tao kaysa gumawa ng mga programa, proyekto para sa lugar ninyo. Nako po, mag-isip-isip na kayo kung sila pa ba ang iboboto ninyo pagdating ng eleksyon. Pag-isipan yung mabuti yan. So, kaya mga insan, ano masasabi nyo? I-komento ang inyong saloobin sa ating comment section. Pag-usapan natin yan at maraming salamat sa patuloy niyong panonood dito sa ating channel at i-share niyo yung video natin mga insan para marami pa mga kapwa natin DDS at solid supporters, Duterte supporters ang makanood nito. Maraming salamat mga insan at ingat po kayo palagi dahil talagang maulan po talaga sa mga panahon yan. Paalam po.